Nora Honor na karaniwang tinatawag bilang Ate Guy, ay isang kinikilalang Filipina actress, recording artist, at film producer. Si Honor ay lumabas na rin sa ilang mga stage play, palabas sa telebisyon, at konsyerto. Siya ay kilala bilang Philippine cinema superstar. Kung bago ka pa lang sa ating channel, at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang bell icon, para lagi kang updated, pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Hindi sa'yo. Ano pinagmamalaki mo? Katawan lang yan. Saan ba galing yan? Sa putik? Putik na ako, pero kahit ganito ako, nagsisimba ako. At ang sabi ng nasa itaas ng sala sa lamig, sala sa init, iniluluwa ng langit, isinusukan ng Diyos. Batay sa totoong kwento, ang pelikulang ito ay sumusunod sa trahedya na kwento ni Flor Contemplacion, na ginampanan ni Nora Honor, isang domestic worker mula sa Pilipinas. Umalis sa kanyang tahanan upang maghanap ng trabaho sa Singapore, si Flor ay nakahanap ng trabaho sa isang medyo kaaya-ayang tahanan. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang akusahan si Flor ng pagpatay sa kapwa kasambahay na si Delia Maga, na ginampanan ni Ami Austria, pati na rin sa anak na kanyang inaalagaan. Bagaman sinusuportahan ng ebidensya ang kawalang kasalanan ni Flor, napatunayang nagkasala siya sa isang paglilitis, at hinatulan siya ng kamatayan. Mahirap po ba sa Singapore? Mabait ang amo ko. Pero mahirap pa rin dahil ang inaalagaan ko, mga anak ng iba, hindi kayo. Ang pelikulang Himala ay ipinalabas noong 1982 na isang Philippine religious drama film na idinirek ni Ishmael Bernal at ginawa ng Experimental Cinema of the Philippines. Pinagbibidahan ito ni Nora Honor bilang isang dalagang nakatira sa probinsya na nagsasabing nakita niya ang Birhing Maria. Ang kwento at script ng pelikula na isinulat ni Ricky Lee ay hango sa isang serye ng di umano'y mga pagpapakita ng Birhin na naranasan ng mga mag-aaral mula 1966 hanggang 1972 sa Cobra Island sa Lubang Occidental, Mindoro. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Hindi totoong buntis ako dahil sa himala. Hindi totoong nagpakita sa akin ng mahal na birhen. Walang himala! Hindi totoong may himala! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa... Ang Little Christmas Tree ay ipinalabas noong 1977. Ito ay isang Filipino action film na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. at Nora Honor. Sinusundan ng pelikula ang kwento ng isang lalaking naghahanap ng hustisya para sa kanyang pamilya at itinataguyod ang kanyang karangalan. Sa matinding action sequences at emosyonal na drama, nananatili itong class echo sa pelikulang Pilipino na nagpapakita ng mga talento ng dalawang iconic na aktor. Binangga, ikaw bumangga sa akin! Ako pa ngayon ang bumangga! Anong palagay mo sa tanga? Anong palagay mo? Hoy, lumang tugtugin yan ha. Baguhin mo na yung racket mo! Kung gusto mo ikaw magpasagasa, bibigyan pa kita panggabi! Ang pelikulang T-Bird at Ako ay ipinalabas noong 1982 na isang Filipino neo-noir crime drama film na idinirek ni Danny Zailcita. Ito ay pinagbibidahan ng dalawa sa pinaka-prolific na aktres sa Pilipinas, sina Nora Honor at Vilma Santos. Ni-record din ni Honor ang kantang Hiwaga ng Pag-ibig na itinampok sa pelikula. May hiwaga palang ganito, tapiling kita, ngunit di totoo. Inilalarawan ng pelikula ang isa sa mga pinakaunang paglalarawan ng mga tema ng LGBT sa sinehan sa Pilipinas, sa panahon ng mas mabigat na censorship at mas konserbatibong mga manunood. Ang salitang T-Bird ay isang Filipino slang term para sa isang butch lesbian.
Ang screenplay ay isinulat ng aktivistang si Portia Ilaga na lantarang bakla. Ano pinagmamalaki mo? Katawan lang yan. Saan ba galing yan? Sa putik? Putik na ako pero kahit ganito ako nagsisimba ko at ang sabi ng nasa itaas ng sala sa lamig, sala sa init, iniluluwa ng langit, isinusukan ng Diyos. Gayunpaman, kung mayroong isang pelikula na pinakamatagumpay sa kanilang lahat pagdating sa takilya, iyon ay ang pelikulang Guy at Pip na ipinakita bilang bahagi ng 1971 Manila Film Festival, at noon ay top grosser ng nasabing festival. Maraming tao ang dumating para manood ng premiere night at ang ilan sa mga fans ay nag-overnight pa sa mga sinihan para makita ng personal ang love team. Dahil sa libu-libong fans na naghihintay sa kanila, kailangan silang ilagay sa ibabaw ng bus para makita sila ng mga sumisigaw nilang fans. Ang pelikula ay pinalabas ng higit sa 6 na buwan, at pinanood ng higit sa 4 na milyong tao, na may kabuuang kita na higit sa 8 milyong piso, na noong panahong iyon ay bumasag sa lahat ng mga record sa takilya. Nakipagsabayan ang figure na ito kumpara sa kinikita ng pelikula ngayon, na umaabot na sa halos 1 bilyong peso, ngunit kung pagbabatayan ang ticket inflation, si Guy at Pip ay pound for pound ang pinakamataas na kita na pelikula kailanman sa Pilipinas. Kung batay sa average na presyo ng ticket ngayon na hindi bababa sa 200 pesos, na i-multiply sa 4 na milyon, ang bilang ng mga tao na nanood ng pelikulang Guy and Pip, ay magkakaroon ng pelikulang gross earning na hindi bababa sa 800 milyong pesos, na ginagawa itong pinakamataas na kita ng pelikulang Pilipino na na-adjust para sa inflation kailanman. Tayong dalawa ba'y laging lang mag-aaway ng ganito? Papakumbaba na siyang tao eh. Ikaw rin, baka magsisi ka sa bandang huli. Aba, at manakot pa. O ano? Ano rin? Akala mo yata kaya mo ako, ha? Eh talaga naman kaya kita eh, ako ang boss mo eh. Kukuron! Hoy, sigilan mo ako, ha? Uupo ka hindi. Sino may sabi sa'yo upo ako? Ikaw ang upo. Ang pelikulang Tatlong Taong Walang Diyos, ay ipinalabas noong 1976, written and directed by Mario O'Hara, na ginawa sa lalawigan ng Laguna noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni Nora Honor bilang Barrio Las Rosario, Christopher De Leon bilang Japanese-Filipino Army Officer Masugi, at Bembol Rocco bilang Army Guerrilla Fighter Crispin. Sinira ng World War II ang napakagandang buhay ni Rosario, isang guro sa paaralan, at ng kanyang kasintahang si Crispin, isang sundalo na tinawag sa tungkulin upang labanan ang sumasalakay na hukbong Hapones. Si Captain Masugi, isang Hapones na ipinanganak sa Pilipinas, ay nagpunta sa bahay ni Rosario. Sa sobrang pag-inom, ginahasa siya ni Masugi. Ang mapang-akit na Rosario, ay nabuntis at galit na tinanggihan ang mga regalo at panliligaw ni Masugi, bagaman dahil sa kanyang pagpupersige, sa kalaunan ay nagkaroon siya ng pagmamahal sa opisyal ng Hapon. Ikaw ba'y naparito ng kusang loob upang makipag-isang dibdib sa babaeng ito na iyong iibigin at paglilingkuran bilang asawa mo? Opo. Rosario, ikaw ba'y naparito ng kusang loob upang makipag-isang dibdib sa lalaking ito na iyong iibigin at paglilingkuran bilang asawa mo? Opo, Padre. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.